tatalakayin natin ang teoryang pangwika. Meron tayong dalawang klaseng teorya, sosyolingwistiko at teorya ng akomodasyon. Ano nga ba ang sosyolingwistikong teorya? Ang sosyolingwistikong teorya ay wikang panlipunan at ang sinasalita ng individual. Ayon kay Sapir, ang wika ay isang instrumento o kasangkapan ng sosyalisasyon. Ibig sabihin, ang relasyong sosyal ay hindi iiral kung wala nito. Kaugnay sa teoryang ito ay ang ideya ng pagiging heterogeneous. Heterogeneous ng wika dahil sa magkakaibang individual at grupo. Tinatalakay rito ang ideya ng pagiging heterogeneous dahil magkakaiba ng wika o sinasalita ang bawat isa. Teorya ng akomodasyon. Sa teorya ng akomodasyon, tinatalakay rito ang linguistic convergence at linguistic divergence. Linguistic convergence. Ito ay para bigyang halaga ang pakikiisa, pakikilahok, pakikipagpalagayang loob, pakikisama, o kaya'y pagmamalaki sa pagiging kasapi sa isang grupo. Halimbawa, ako, bilang isang Bicolano, dumayo ako sa ibang lugar. Bilang isang dayuhan, tatangkilikin ko or susundin ko yung mga kultura, aaralin ko yung mga wika dahil para maging maganda yung pakikisama ko sa kanila. Linguistic divergence. Dito naman, pilit nating pinipilit yung sariling wika natin. Halimbawa, ako, bilang isang Bicolano, dumayo ako sa Pampanga, pero ang dinala kong kultura doon at dinala kong wika doon ay pang Bicolano. Nagsasalita ako ng Bicolano, tapos parang hindi ko pinakikisamahan yung mga tao doon, yung mga kultura at mga nakasanayan nila. Teoryang akomodasyon, dito may tinatalakay din ang interference phenomenon at interlanguage. Ano nga ba ito? Interference phenomenon. Tinatalakay rito ang impluwensya ng unang wika sa pangalawang wika. Ang unang wika ay ang mga wika na natutunan natin simula nung pagpanganak natin. Sa tingin nyo ba, ang pag-iyak, pagtawa, at pagiging magagalitin ay unang wika? Ating tatalakayin yan. Sa pangalawang wika naman, ito yung mga wika na natututunan na sa paligid. Ang interlanguage naman, o mas kilala rin bilang mental grammar, ito ay nagbubuo ng tao sa pagkatuto ng pangalawang wika. Ngayon, tatalakayin naman natin ang mga teorya at pinagmulan ng wika. Una, ang teorya ng Torre ni Babel. Noong unang panahon, iisa lamang ang wika, kaya walang kakayahan na makipagtalastasan ng mga tao. Pangalawa, ang teoryang bawaw. Ito naman ay ang panggagaya sa likas na tunog tulad ng meow ng pusa at tilaok ng manok. Teoryang pupo. Naniniwalang ang wika ay galing sa instiktibong pagbubulas na nagsasaad ng galit, tuwa, lungkot, at iba pa. Halimbawa, ang pagtawa, yun ay pagiging masaya. Ang pag-iyak ay pagiging malungkot at ang pagsuntok ko sa iyo ay pagiging galit. Teoryang dingdong, o mas kilala rin bilang nativisco. Tunog at katuturuan ng isang wika at bagay sa paligid. Halimbawa, choo-choo ng tren at kampana ng bell. Teoryang yam-yam. Tumutugon sa pamamagitan ng kumpas sa aliman bagay na nangangailangan ng aksyon. Halimbawa, ang pagsang-ayon. Di ba pag nagsasang-ayon tayo sa isang tao, lagi tayong or kapag magpapaalam tayo, tinataas natin ang ating kamay at binawagayway. Teoryang Euhelio. Dito naman yung mga porsang pisikal. Halimbawa, yung tunog kapag nagsusuntukan.
Ang teoryang ito ay nagsasabi na ang wika ay galing sa mga ritual, katulad ng pagbibigay kahulugan sa pagsayaw, pagbubulong, pagkanta. Halimbawa, sa pagbubulong, yung pag nagsusuog, yung mga mangsusuog, di ba? Nagsasalita pa nagsusuog sila. O yung mga sinaunang tao na sumasayaw para maipahayag yung kanilang mensahe.